Purihin po ang Panginoon. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Amen. Nagagalak po ba tayo ngayon sa araw na ito? Ito po. Tingnan po muna natin ating mga katabi kung tumingin nagagalak. Amen. Sapagkat ang Panginoon po mga kapatid ay narito na. Naniniwala po ba kayo na nauna na sa atin ang presensya ng Panginoon? Amen. Sabi nga po sa devotion namin kahapon na hindi tayo nagpupuri dahil para bumaba yung presensya ng Panginoon. Ang presensya ng Panginoon ay narito na. At ina-acknowledge lang po natin, kinikilala natin ang ating Panginoong Diyos na nandito ng banal niyang Espiritu ay naririto na, nauna na sa atin. Kaya ano man po ang laman ng ating mga puso ngayon sa oras na ito, alam ko pong nababatid yan ng Panginoon. Ano man po ang dalahin po natin, alam ko nababatid yan ng Panginoon. Kaya nga po, i-loosen up po muna natin. Loosen po muna natin sa ating mga... Sige nga po, ano tayo? Shake muna tayo. Umaga naman shake. Baka tulog pa. Shake muna tayo. Shake natin yung mga daladalahin natin. Ganyan. Sapagkat, ayan ay, alam na po ng Panginoon. Tayo po ay sumamba sa ating Panginoong Diyos. Kilalanin natin ang kabutihan at katapatan niya. Sige po, sama-sama muna tayo manalangin at damhin po natin ang presensya ng ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka. Sige po, buksan natin ang ating mga labi. Sabihin po natin ang ating papuri at pagpapasalamat sa Panginoon. Hallelujah. Sa buong isang linggong naging tapat ang Panginoon mula noon hanggang ngayon, Panginoon, nananatili kang tapat sa bawat isa sa amin, Lord God. Hindi mo kami pinagkukulang, Panginoon. Bagkus, Lord God, sobra-sobra pa, Panginoon, ang aming natatanggap, Lord. Hallelujah, hallelujah. Salamat po sa banal mong presensya na kasama namin ngayon, Ama. Salamat po, Panginoon, sapagkat nauna ka na, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Nalalaman mo ang laman ng aming puso. Nalalaman mo ang laman ng aming isipan, Panginoon. At Ama, lahat ng iyon, Panginoon, ay kinikilala mo, Panginoon. Lahat ng iyon, Panginoon, ay iyong pong kakausap, Panginoon, sa amin, Lord God. Kakatagpuin mo, Panginoon, sa araw na ito. Alam po namin, Ama, na may gagawin ka, Panginoon. Hallelujah, oh hallelujah. Purihin ka, luwalhatiin ka, itataas ka, Panginoon. Ang tanging pangalan mo lamang, O Yahweh. Hallelujah. Ang tanging naming babanggitin sa araw na ito, Panginoon. Nagagala kami, Panginoon, ang aming mga puso na sambahin ka, Panginoon. Tunay na pribilehyo, Panginoon. Naawitan ka, napasalamatan ka, na tumayo dito sa harapan, Panginoon. Na tumayo, Panginoon, sapagkat ikaw rin mo, Panginoon, ang nagbigay ng kalakasan sa bawat isa sa amin. Purihin ka, Lord God, at luwalhatiin ka sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Bakit po natin ang ating Panginoon? Pasahin ko lamang po ang verse natin sa Joshua 3 verse 5. Maghanda kayo dahil bukas ay gagawa, dahil ngayon ay gagawa si Yahweh ng kamanghamanghang mga bagay para sa atin. At hindi na po kailangan ng explanation yung mga bagay na to dahil alam ko po na ang Panginoon ay may nakahanda ng pagpapala sa atin. Kailangan po natin yung paniwalaan. Hallelujah! Hallelujah! O banal na Espiritu. Hallelujah! Kinikilala ka namin sa lugar na ito. Purihin ka. Tuon po natin ang ating puso sa ating Panginoon. Banal na Espiritu, malaya kang kumilos sa buhay ko. Banal na Espiritu, malaya kang kumilos sa buhay ko. Banal na Espiritu. Sige, sabihin natin po, hallelujah. Malaya kang kumilos sa buhay namin, Panginoon.
luwalhati, Panginoon. Kulang ang salita, Panginoon, upang mailarawan namin, Ama, kung gaano ka kaganda, Lord God, kung gaano ka kabuti, kung gaano ka nakamamangha, Panginoon, Lord God. Ama, sa katunayan, Panginoon, maraming time sa buhay namin, Lord God, hindi namin alam kung paano gumagawa ka, Lord God, sa aming mga buhay. Ngunit, Ama, Panginoon, lagi mo pinapakita sa amin, Panginoon, na ikaw ay kontrolado mo lahat, Panginoon. Hawak mo kami sa iyong mga kamay, Lord God. Hindi kami madidisgrasya, hindi kami mapapahamak, Panginoon, sapagkat alam namin, Lord God, inaalagaan mo kami, Lord God. Patuloy, Ama, nagpapala mo ang bawat isa sa amin. Salamat sa biyaya mo, Panginoon, sobra-sobra, Lord God, at nag-uumapaw. Salamat po, Lord God, sapagkat narin ang presensya mo palagi sa buhay ng bawat isa. Kaya po minsan, pahayaan niyo pong kabitan po namin kayo, Panginoon, kung gaano kami namamangha sa inyo. Sige po, sabihin natin, awitin natin ito na parang nananalangin tayo sa Panginoon. Nagpapasalamat tayo sa kanyang kabutihan. O namamangha kami sa iyo, Lord God. Sige po, sabihin niyo lahat ng nais na ipasalamat, itaas sa Panginoon sa oras na ito. Kayo lamang po ng Panginoon ang nakakarinig nito. Hallelujah, hallelujah. Diyos ako, namamangha sa'yo. Diyos ako, namamangha sa'yo. Banal na Diyos, pagpuri ang alay ko. Purihin mo ating Panginoon. Amen mo ba? Parang bitin po yung praise and worship, no? Alam niyo po, parang gusto sumabog ng puso niyo dahil sa punong-puno tayo ng pagpupuri sa ating Panginoon. Amen po ba? At ngayon po, ang nais sabihin sa atin ng Panginoon, you are so special. Napaka-special po natin sa Panginoon because we are being held by the Lord. Hawak tayo ng Panginoon. Minsan hindi natin alam kung anong gagawin natin sa ating buhay, sa mga problema na malating sa atin, sa mga financial crisis, kung meron po tayong pinagdaraan, yung iba sa atin ngayon dyan. Ngunit pinapaalala ng Panginoon na tayo ay hawak niya. Hindi man natin alam ang gagawin natin, pinapaalala ng Panginoon na tayo ay hawak niya. Ngayon, lately po,
Kung hawak ko ang buhay mo, ang pamilya mo, hawak ko ang mga pangarap mo. Hawak po tayo ng ating Panginoon. At di ba po, kung titingnan lang po natin kung gaano tayo kamahal ng Panginoon, kung paano niya tayo pinagpapala, hindi lang sa material na bagay, makikita natin na, ano, kamangha-mangha ang Panginoon. Sabi nga sa awitin kanina, dunong mo hindi namin malilit, biyaya mo hindi abot ng isip. Di ba po? Sapagkat ang pagpapala ng Panginoon ay hindi lang naman sa salapi, tayo ay mayaman rin sa kapayapaan. Di ba po? Hindi po lahat ng tao ay mayroon ng kapayapaan. Hindi po lahat ng tao ay mayroong lakas. Hindi po lahat ng tao magkakasamang pamilya. Di ba po? Parang yung mga maliliit na bagay na normal sa atin, kung minsan ay nakakaligtaan na natin pansinin na ito ay bigay rin pala sa atin ng Panginoon. Ngayon, pinapaala ng Panginoon, you are so special in my eyes. At di niyo po ba napapansin na ang dami-dami natin sa lugar na to ngayon, pero kahit isa sa atin, kahit minsan sa buhay natin, hindi tayo nakaligtaan ng Panginoon. Di ba po? Tuloy na kamangha-mangha ang Panginoon. Kaya po ngayon ay ibalik po natin sa Kanyang pagpupuri at pagpasalamat sa pamamagitan ng paghahandog sa Kanya. Sige po, itaas natin ang ating mga handog at minsan tayo paalala ay iari natin ito sa Kanya. Panalangin natin ito sa Panginoon. O Panginoon, dakila ka Ama. Dakila ko Panginoon. Ikaw ang aming kamangha-manghang Diyos, Panginoon. You are the waymaker, God, Lord God. Kaya bakit kami matatakot na magkaloob sa iyo, Panginoon? Kahit na malaki pa ito, Lord God, o ito na lang ang mayroon kami, Panginoon, hindi kami matatakot, Panginoon, sapagkat inaali namin to sa Diyos na karapat dapat paghandugan, Panginoon. At inaali namin to sapagkat ito, Lord God, ang kagalakan ng puso namin ngayon, Panginoon. We are so happy, Lord God, to serve you. We are so happy, Lord God, to give thanks to you, Lord God. Lord, maraming salamat sa pagpapala sa aking mga kapatid na ito. Kung ngayon mayroon silang may hahandog, Panginoon. At dalangin ko, Lord God, na ipakita mo ang katapatan mo sa mga lingkod mo na tapat, Panginoon, Lord God. Ikaw na nga po, Panginoon, ang bahala, Lord God. At ikaw lamang po ang maitaas, ang kapapurihan sa lahat ng pagpapalang mayroon kami sa aming buhay. Pinupuri ka namin, dinadakila sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang ating Diyos. Sa gabing dumarating, kasama ka palagi, nandito sa aking piling. Kapag ako'y naliligaw, tinatawag mong umiyak. Ang iyong pag-ibig lang ang hinahanap ko lagi. Ikaw ang aking panluman, isa din. Di na ako lalayo pa. Laging kasama ka, sa araw-araw ng buhay. Laging kasama sa bawat Good morning po. Tuloy pa rin po tayo doon sa team natin na moving forward. No? Una po muna, define lang natin saglit ano ba yung mga pwedeng maging kahulugan kapag sinabi po natin moving forward. Pwedeng ang ibig sabihin po niyan ay pagkalimot sa nakaraan, pagpo-focus sa goal, pagbangon mula sa pagkabagsak, pagpapatuloy, paghakbang ng pagsunod. Dito po tayo medyo magpo-focus mamaya sa pagsunod. Pwede rin maging ibig sabihin po ng moving forward ay paglago, hindi nananatili sa immaturity, lumalago, umuunlad, nagmamature, at marami pa pong iba na pwede natin ipakahulugan sa mga salitang move forward o moving forward. Alam po natin na yung mga bagay po na yan na nabanggit po natin, lahat po yan ay mahalaga at kailangan natin lalo na bilang mga Kristiyano. Ang problema po kung minsan ang mga tao alam nating mahalaga, alam ng tao na kailangan niya, pero hindi pa rin nagagawa dahil sa dami ng mga naiisip na excuses. Sabi nga po nila, pwede tayong gumawa ng paraan pag gusto natin, pwede rin tayong gumawa ng dahilan kapag ayaw ng tao. Nasa sa atin po yan. Ngayong umaga po, subukan lang nating aralin o alamin kung gaano nga ba kabalid yung mga excuses na meron tayo o kung valid nga ba yung mga bagay pong ito, yung mga excuses na kadalasan ay naiisip o sinasabi ng mga tao. Ang title na gagamitin po natin, what is your excuse? Yan.
Bago po tayo magpatuloy doon, mag-pray po muna ulit tayo sandali. Aming Ama sa langit, aming dakilang Diyos, maraming salamat po sa umaga pong ito, Lord God, sa buhay ng bawat isa na naririto, Panginoon, upang purihin ka, sambahin ka, makinig ng inyong mga salita, mag-aral ng inyong kalooban, Panginoon. Salamat po, Lord God. At ang gawain ito, Panginoon, ang pag-aaral namin ito ay pinagkakatiwala po namin sa inyo. Kayo po ang maghanda ng puso at isip ng bawat isa, kayo po ang magbukas ng aming mga pangunawa, nawa po, Panginoon, hindi magkaroon ng anumang mga misinterpretation, Lord God, kundi tanggapin namin, Panginoon, yung mensaheng gusto niyong malaman at marinig ng bawat isa po sa amin, Panginoon. Sa lahat ng ito, Lord God, ay pinagkakatiwala po namin sa inyo at sa inyo rin po, Ama, ang lahat ng papuri at pagsamba. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. What is your excuse? Ano yung dahilan natin para hindi tayo mag-move forward? Ano yung dahilan natin para hindi sumunod sa Panginoon? Yung mga excuses po na yan, ano po? Yung mga dahilan, ano mga rason na meron ng tao, may mga basihan po yan. Ibig sabihin, yung mga rason and excuses po na yan ay may pinanggalingan. Ano? Hindi yan galing sa wala lang o basta makapag-excuse lang. Meron tayong iniisip na iba pang o sa likod ng mga excuses na yan, bakit natin iyon ginagawa. Kaya kailangan din po natin tingnan kung yung basihan ba na ginagamit po natin ay enough o sapat para i-prioritize natin ang isang bagay na pinipili po natin gawin. Yung basihan po kasi natin, yun din yung roots o ugat ng mga rason na sinasabi po natin kung bakit tayo gumagawa ng mga excuses. Tandaan po natin ito, no? Yung basihan po na ginagamit natin bakit tayo nagrarason, dapat tinitignan natin yan. Yun kasi yung roots o ugat ng mga excuses po natin. Una po muna, sa mga kadalasang excuse na meron ng tao, ay yung tinatawag po nating uncertainty. Yan po yung number 1 natin. Ito po yung kapag may mga bagay na hindi natin naunawaan. Hindi mo alam o hindi ka sigurado. Madalas po na hindi nagpapatuloy o hindi sumusunod ang tao dahil iniisip natin hindi tayo sigurado. O hindi kasi natin alam kung ano yung mangyayari. Hindi kasi natin nakikita yung buong picture. Which is normal naman po, ano? Limitado naman talaga yung mga bagay na pwede nating malaman o makita bilang mga tao. Pero ang pag-move forward naman po kasi natin, ang pagsunod natin sa Panginoon, dapat ginagawa po natin yan kahit sa mga panahon na hindi natin naiintindihan ang lahat ng nangyayari. Ang tao po kasi gusto niya, alam niya lahat, no? Gusto niya ay alam niya yung buong plano kung paano mangyayari ang isang bagay, alam niya yung timeline kung kailan yun mangyayari, na kapag hindi niya alam, nagkakaroon ng pagdadalawang isip kung tutuloy pa o hindi na, kung susunod o hindi. Gusto natin palagi may paliwanag muna. Parang gusto natin lagi explain muna ni Lord yung iniutos niya bago tayo kumilos. Kapag walang paliwanag, nagdadalawang isip na ang taong sumunod. Sa mundo po, minsan okay lang yun eh. Yun bang inaalam mo muna hanggat maaari lahat ng pwede mong malaman bago ka humakbang na gawin ang isang bagay. Pero sa pagsunod po sa Panginoon, hindi po kasi talaga lahat ay maiintindihan na malalaman natin. Hindi lahat ng way ni Lord madaling maunawaan bilang tao. Hindi natin pwedeng ikumpara yung paraan natin sa paraan ng Diyos. Hindi natin pwedeng isipin na kung paano tayo mag-isip, ganun din ang iniisip ng Panginoon. Baka yung iniisip natin na best way para kay Lord, hindi pa pala good enough yun. Ano po? Ang sabi po sa Isaiah chapter 55, verse 8 to 9, ang sabi ni Yahweh, ang aking kaisip ay hindi ninyo kaisipan, ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Kung paano ang langit ay mas mataas kaysa lupa, ang aking kaparaanan ay higit kaysa inyong kaparaanan, at ang aking kaisipan ay hindi maaabot ng inyong kaisipan. Tandaan po natin, iba ang paraan ng Diyos sa paraan ng tao. Kaya minsan, hindi talaga natin agad mauunawaan yung mga bagay na pinahihintulutan po ng Panginoon. Mas mataas ang pag-iisip ng Diyos kumpara sa pag-iisip po natin. At inaalaw po ni Lord yun, na hindi lahat ay malaman natin, na hindi lahat ay para maintindihan natin, para hindi rin po mawala yung pag-asa natin sa Kanya, at hindi tayo maging sobrang dependent na lang
sa sarili po nating kaalaman o sa sarili nating karunungan. Ayaw niya lang po na isipin natin hindi natin siya kailangan. Kaya normal lang po kung merong mga bagay na hindi tayo sigurado. Okay lang po yun. Kung hihintayin po natin na masatisfy muna yung understanding natin before we obey, baka bumalik na po si Lord, hindi pa tayo kumikilos. Kung hihintayin po natin maunawaan muna lahat bago tayo sumunod, baka maging huli po ang lahat para sa atin. Yung uncertainty, yung katotohanan po na hindi natin alam o naunawaan ang lahat ng bagay, ay hindi po excuse para hindi tayo mag-move on o para hindi tayo mag-move forward. Pangalawang excuse na kadalasang ginagamit po ng tao ay yung age. Number 2, age o yung edad natin. Sabi ng mga bata pa sila. Pag malaki na sila, tsaka sila magsiserve. Tsaka sila maglilingkod. Ano po? Bata pa sila, hindi pa nila nauunawaan yung mga turo at aral ng Biblia. Para bang bata pa sila hindi pa sila pwedeng humakbang ng pagsunod sa Panginoon. Ako po, personally, nung bata pa po ako, hindi ko rin naman talaga naiintindihan po yung mga bagay na yun. Pero nagpapasalamat po ako sa Panginoon na nandoon ako kahit nung hindi ko pa yun nauunawaan. Dahil isa po yun sa mga talagang nagpalalim din ng relationship na meron po ako sa Panginoon. Na hindi yun wala lang dahil bata lang ako noon. Ang totoo, unti-unting paghubog po yun na ginagawa ng Diyos sa tao na nagsisimula sa mga bata. At kahit hanggang ngayon naman po, marami pa rin akong hindi naiintindihan, marami pa rin tayong hindi nauunawaan ng lubos. Pero kung gagamitin po natin na excuse ang edad, gagamitin ng isang tao o ng isang bata para hindi siya mag-involve sa mga gawain ng Diyos, para bang ang magiging tanong po doon ay kung kailan natin pagsisikapan na ilapit sila sa Panginoon. Ano po? Yung mga bata, pag tumanda na sila, hindi po ba parang mas mahirap po yun kaysa sa simulan na natin silang tiyagain ngayon habang bata pa po sila. May mga bagay na hinahanap ng Diyos sa tao at karamihan po doon sa mga bata talaga niya nakikita. Ano-ano po yun? Mabilis magpatawad, di ba? Kapag nag-away saglit, mamaya magkalaro na ulit. May mga bata din na talagang solid yung kanilang pananampalataya. Talagang inaasahan nila yung mga bagay na kanilang ipinapanalangin. At ganoon din po, isa sa mga katangian din ng mga bata ay yung mas madali para sa kanila na tumanggap po ng pagtutuwid. Ano po? Mas madali para sa kanila na magpakumbaba kaysa sa mga may edad na. Minsan, bihira na makita po natin yan sa mga katulad natin na medyo nag-iedad na. Kaya nga po sabi din ni Jesus, di ba, sa Matthew chapter 18 verse 2 to 4 po, yung tumawag si Jesus ng isang bata, pinatayo sa gitna nila at sinabi, tandaan ninyo, kapag hindi kayo nagbago at naging katulad ng mga bata, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Ang sino mang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. Pwede po nating sabihin na depende yan sa bata. Yes po, depende yan sa bata. Depende sa kinalakihan nila, depende sa environment nila. Pero yung humility, yung pagpapasakop, nature o likas po yun ng isang bata. Ang kailangan nila tulong para lumabas o mahubog ng tama at makita sa kanila yung mabuting katangian na yun na naturally nasa mga bata naman po talaga. Pero dahil nga sa impluwensya ng mundo, minsan kahit sa impluwensya ng kanilang sariling mga magulang, kaya nagiging mahirap. Ano po? Mahirap pero hindi imposible. Dito po sa part na to siguro, kung may magagawa naman tayo para tulungan sila, sana po huwag tayong magsawang gawin yun. Dahil hindi po dahilan ang pagiging bata o ang pagiging kabataan para hindi tayo makapaglingkod. Para sa mga kabataan, sabi din po sa unang Timoteo chapter 4 verse 12, huwag mong hayaang hamakin kayo ni numan. Dahil sa inyong kabataan, sa halip sikapin niyong maging halimbawa sa mga mananampalataya, sa inyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya, at malinis na pamumuhay. Kahit ang mga bata ay pwedeng maging halimbawa para sa mga nakatatanda. Kahit mga bata ay pwedeng humakbang ng pagsunod at pwedeng gamitin po ng Panginoon. Sa isang side naman po, nagagamit din ang edad o ang age na excuse kapag tumatanda na ang tao. May edad na ako, matanda na ako. Ang sasabihin naman nila, hayaan na natin yan sa mga mas bata.
Purihin po ang Panginoon sa buhay ng mga kapatid po natin na kahit medyo may mga edad na pero patuloy pa rin na nagdilingkod at sumusunod sa Panginoon. Kung kaya pa po natin, kung may magagawa pa tayo, bakit hindi natin gamitin yung kakayanan na yun para ipaglingkod pa rin sa Panginoon? Naalala ko nga po nung nakaraan, nakausap po namin si Nanay Flor. May edad na siya, hirap na siyang maglakad para pumunta ng church, pero yung desire niya ay para pa rin magbigay ng lugod sa Panginoon, para pa rin maglingkod kay Lord kahit sa maliliit na bagay, kahit doon lang sa mga taong maaabot niya. Sabi po ng sumulat sa Awit chapter 71, most likely si David po ito, verse 18, ang sabi po, "Matanda na't puti na ang aking buhok. Huwag akong iiwan ang samo ko sa iyo, O Diyos. Hayaan mong ihayag ko ang lakas mong tinataglay." Panahon po ito ng katandaan na niya, no? Samahan sa bawat laing sa daigdig ay lilitaw. Dito po makikita natin na kahit matanda na si David, ang gusto ng puso niya ay para pa rin parangalan ng Diyos ang Panginoon sa buhay niya. Na hindi hadlang yung katandaan ng tao para huminto tayo sa pagbibigay lugod sa Panginoon. Kung bata pa, sinasabi bata pa sila, kapag matanda na, ang excuse naman matanda na sila. Yung mga middle age naman po, o yung mga hindi pa katandaan pero hindi na mga bata, ano naman yung excuse nila? Number 3 po, busyness. O yung madaming kaabalahanan, ano po. Ito po yung pinaka-common na dahilan kaya hindi nakapaglilingkod ang tao sa Panginoon. Busy masyado. Alam niyo po, sabi nila, kapag hindi ka may tulak ng kaaway na magkasala, gagawin ka na lang niyang busy. Ang goal naman po ng kaaway, hindi naman talaga yung magkasala lang tayo Ginagamit niya lang yun, isa sa mga main weapon niya, kumbaga, yung kasalanan. Pero ang mission niya talaga, ilayo tayo sa Panginoon. Kaya kung ilalayo tayo ng kaabalaanan po natin kay Lord, kahit wala tayo ng obvious na sin o ginagawang kasalanan, okay na po yun sa kaaway. Okay na siya kanya yun. Ang gusto niya talaga ay hadlangan tayong magpatuloy. Pigilan tayong mag-move forward. At bukod po sa kasalanan, isang bagay na ginagamit nga din po ng Diablo ay yung kabisihan. Binibigyan niya tayo ng napakaraming kaabalahanan. Paano nga naman po tayo susunod? Di ba? Paano tayo lalapit sa Panginoon kung meron tayong ibang ginagawa? O kung marami tayong ginagawa? Kung lagi tayong pagod sa ibang mga bagay? Para sa amin din po ito. Marcos chapter 4 verse 18 to 20. Marcos chapter 4 verse 18 to 20. Ito naman ang katulad ng mga binhing na laglag sa may matinik na halaman. Sila ang mga taong nakikinig ng salita ng Diyos, ngunit dahil sa alalahanin sa buhay na ito, pagkasilaw sa salapi o kay pagkahumaling sa ibang mga bagay, ang salita ay nawawalan ng puwang sa kanilang puso, kaya't hindi ito nakakapamunga. Yung mga tinig po dito, ito yung mga kabisihan ng tao. Sabi din po nila, may mga nagsasabi po na yung mga tao daw po na nakapaglilingkod sa Diyos, nagagawa nila yun kasi meron silang oras. Pero ang totoo po, marami din silang ginagawa. Madami din silang responsibilities. Binibigyan at ginagawan lang talaga nila ng oras na makapaglingkod. Dahil alam niyo po, ang totoo, walang taong busy. Namimili lang tayo ng ipa-priority. Walang taong busy para hindi niya magawa ang isang bagay, namimili lang siya kung ano yung uunahin niyang gawin. Pwedeng sabihin ng tao na hindi ako makakasamba kasi may lakad kami ng mga kaibigan ko. Pero pwede niya rin sabihin na hindi siya makakasama dahil araw ng pagsamba sa Panginoon. O kaya naman, hindi na nakapagbabasa ng Bible, devotion, busy sa Facebook, ano po, halimbawa lang. Pero pwede rin naman na hindi tayo nakakapag-online dahil nagde-devotion. Ang point po, pinipili lang talaga natin. Ano yung mas mahalaga para sa iyo? Hindi excuse ang kabisihan. Choice natin kung saan tayo naglalaan ng oras. Noong ako po ay nagtatrabaho pa sa Clark, kapag minsan na-assign po ako na magturo sa midweek service, umuwi po ako kahit kinabukasan, babalik din ako. Pag kailangan umabsent ako kahit patambakan ako ng trabaho sa office. Hindi ko po sinasabi ito para
magmalaki po. Hindi ko rin po sinasabing madali po ito. Sinasabi ko lang po na hindi po ito imposibleng gawin. Amen. Kung ang excuse po natin ay wala tayong choice dahil may work tayo, doon pa lang namili na tayo. Meaning, meron tayong choice, iba lang talaga yung napili natin. Pwede natin sabihin na, okay lang yan, naiintindihan naman yan ni Lord, balance lang yun. O kung ano mang justification ang gamitin po natin. Hindi ko na po sasagutin yan. Pero, sabihin na lang po natin yan kay Lord kung sakaling siya po ang magtanong sa atin. Kung tatanggapin ni Lord yung excuse natin, good for us. Pero kung hindi, huwag po natin kalimutan na pinaalalahanan tayo ng Panginoon. Ikaapat na excuse o dahilan ng tao, lack of education. Ito po. May mga taong ayaw magpagamit sa Panginoon ng katwiran nila kasi hindi sila nakapag-aral. Pero alam niyo po, maraming mga tao sa Biblia na masisipag, mga tapat na lingkod ng Diyos, hindi naman sila mga highly educated na tao talaga. Pero pinili sila ni Lord at pinili nilang sumunod. Hindi dahil meron silang diploma o anumang mga bagay na napatunayan nila academically. Pinili sila ni Lord dahil alam niyang magiging willing sila. Hindi man agad-agad yung iba, pero naging willing sila na sumunod at maglingkod sa Panginoon. Yung kakayanang meron po tayo, sa Diyos din naman po talaga nanggagaling ang lahat ng ito. May pinag-aralan man o wala, ay pwedeng gamitin ng Panginoon para maglingkod. Lahat tayo ay may kakayanang humakbang ng pagsunod. Sa Gawa chapter 4, verse 13 dito po. SND po ito ang sabi, kanilang nakita ang katapatan ni na Pedro at Juan at nalaman nilang sila ay mga lalaking hindi nakapag-aral at hindi naturuan. Nang makita nila ito, sila ay namangha at nakilala nilang sila ay nakasama ni Jesus. May mga tao po na ang gamit na pamantayan kung pwede o hindi pwedeng maglingkod ang isang Kristiyano ay educational background. Minsan tayo mismo sa sarili po natin, ina-apply natin yan. Pero yung ganitong klase po ng standard, pinakita ng Panginoon na hindi yan ang tinitignan niya. Malinaw po na ipinakita sa atin ni Jesus, ang pamantayan niya ay hindi katulad ng sa tao. Sila Pedro, sila Juan, di naman daw po sila nakapag-aral. Pero ang dami nilang naturuan, ang dami nilang naabot ng mga tao dahil sa pagsunod nila kay Lord. Hindi naging hadlang yon sa kanila, hindi nila ginamit na excuse yon para hindi sila sumunod kay Lord nung tinawag sila ng Panginoon. Kung mayroon tayong tutularan, kung may pamantayan tayong paniniwalaan, tignan po natin yung halimbawang iniwan ng Panginoon. Ang pinag-aralan ay hindi basihan ng kung sino ang mas karapat-dapat o hindi. Tanging ang Diyos lang po ang nakaalam at ang tunay na makapagsasabi kung dapat o hindi dapat gamitin ang sinuman. Unang Korinto chapter 1, verse 26 to 28. Mga kapatid, alalahanin ninyo ang inyong katayuan noong kayo'y tawagin ng Diyos. Ayon sa pamantayan ng tao ay iilan lamang sa inyo ang matatawag na marunong. Makapangyarihan at mahadika, subalit pinili ng Diyos ang mga naturingang hangal sa sanlibutan upang hiyain ang marurunong at pinili niya ang mga naturingang mahihina upang hiyain ang malalakas. Pinili niya ang mga pangkaraniwang tao, mga hinahamak at mga mahihina sa sanlibutan ito upang ipawalang saysay ang mga kinikilala ng sanlibutan. Hindi po masamang maging marunong sa pananaw ng sanlibutan. Hindi masamang marami tayong alam mga bagay dito sa mundo at marami tayong napatunayan sa harapan po ng mga tao. Huwag lang po natin ito gagamitin na basihan kung dapat ba sa isang paglilingkod ang isang tao o hindi. May pinag-aralan o wala, inaasahan po ng Diyos ang ating pagsunod. Huwag po natin isipin lagi na meron namang mas magaling. Merong mga taong mas kayang gawin yung paglilingkod. Tayo lang po ang nag-iisip nito. Iba yung nakikita ni Lord, iba yung iniisip niya. Baka mas kaya nga ng iba, pero hindi naman ayos ang puso nila kaya sa'yo pinagagawa ni Lord. Huwag po natin tatanggihan yun. Ganyan din po yung naging mindset ni Gideon nang tinawag siya ng Panginoon, nang tawagin siya ng Diyos. Sa Job chapter 6, verse 15 to 16 po. Sumagot si Gideon, "Ngunit Panginoon, paano kung maililigtas ang Israel? Ang aming angkan ang pinakamahina sa lipi ni Manases at ako naman ang pinakahamak sa pamilya namin.
Sinabi sa kanya ni Yahweh, makakaya mo ito sapagkat tutulungan kita. Matatalo mo ang mga Midianitang ito na para ka lang lumaban sa isang tao. Makikita lang po natin dito na when we move forward, o kapag nag-decide na tayong humakbang ng pagsunod, huwag tayong mag-rely sa kung ano lang yung kaya natin gawin. Huwag yun yung isipin natin. Ang isipin natin kung anong kayang gawin ng Diyos gamit tayo. At hindi po natin malilimitahan yun. Kung anong paggamit ang gagawin ng Panginoon sa atin. Kahit tayo mahina sa paningin ng tao, sa paningin natin, privilege po na gusto tayong gamitin ni Lord para mas lalong mahayag yung kanyang pagiging malakas. Ilan lang po yung mga na-mention natin na reason or excuses dyan. Marami pa pong iba na ginagamit ng mga tao para i-justify ang hindi nila pag-move forward o hindi nila pagsunod. At may 3 ugat daw po itong mga excuses na ito na ginagawa natin. Nandiyan po yung fear, yung pride, at yung comfort. Mahal lang din po ito sa pag-move forward ng tao. Sa fear, nandiyan po yung natatakot kasi tayo sa failure. No? Natatakot magkamali. Takot sa tao at sa mga bagay na pwedeng mangyari. Natatakot ang tao na baka hindi mag-work yung gagawin niya. Natatakot na baka may masabing hindi maganda ang iba. Natatakot na baka ang mangyari ay yung hindi niya gusto. Pero hindi po tayo dapat matakot dahil ang sabi po sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, sa ESV po ito, for God gave us a spirit not of fear, but of power and love and self-control. Huwag po tayo matakot na magpatuloy. Huwag tayo matakot sa sasabihin ng iba kung yung ginagawa natin ay pagsunod naman sa Panginoon. Sabi nga po, mapalad daw yung mga inuusig dahil sa pagsunod kay Lord. Kaya kung yung gagawin po natin ay kalooban naman ng Diyos, hindi po tayo dapat na panghinaan ng loob. Hindi man natin alam kung anong pwede mangyari. Alam naman ni Lord yun. At alam natin, hindi tayo iiwan ng Panginoon. Yung takot po, yung fear, ay reflection daw po yan ng kawalan ng tiwala. Kapag tayo natatakot, para tayo nawawalan ng tiwala sa Panginoon. Si Jesus po, di ba, nung ipapako na siya, nakakatakot yung mangyayari sa kanya. Pahihirapan siya, papatayin siya, at alam niya yun. Pero dahil sa tiwala niya sa Ama, ginawa niya pa rin. Hindi niya hinayaan yung fear ang mag-aari sa puso niya. Mas nanaig pa rin yung trust, kaya nagawa niya pa rin umabante, nagawa niya pa rin mag-forward. Kahit na sa ganong sitwasyon, parang ang sarap na umatras na lang po. Yung pangalawang root o ugat naman po ng mga excuses ng tao, yung pride. Dito nagdadahilan tayo minsan dahil ang gusto natin tayo yung may control, tayo yung tama, tayo ang masunod sa kung anong gagawin at mangyayari. Nakaasa sa sarili. Kapag feeling ng tao hindi niya kaya, hindi niya ginagawa dahil ayaw mapahiya. Dahil sa pride, kaya ayaw subukan. Kaya ayaw kumilos o humakbang na gawin kung anong dapat at kailangan. Ayaw masabing mahina siya, ayaw masabi na hindi niya kaya. Isa din po yan sa mga dahilan bakit minsan ang isang tao ay hirap matuto. Gusto kasing ipakita na alam at kaya na niya lahat. Na hindi na niya kailangan mag-aral, hindi na niya kailangan ng tulong ng iba at laging kaya niya mag-isa. Sa Romans chapter 12 verse 16 po, magkaisa kayo na salubin, huwag kayong magmayabang, sa halip ay makisama kayo kahit sa mga dukha, huwag ninyong ipalagay na kayo'y napakarunong. Ang kayabangan po o ang pride, kapag hinayaan natin yan na yan yung pumontrol sa atin, wala po talagang may tutulong yan sa tao. Kadalasan yung pride, pinababagal pa po niyan o mas masama, pinipigilan po niyan ang paglago ng tao. Pangatlo po, yung comfort. Ito naman po yung kapag ayaw ng tao na mahirapan, gumagawa ng excuses para umiwas sa trabaho o sa mga responsibilidad. Kalaban din po ito ng paglago. Ayaw na mag-move forward, gumagawa na lang ng excuses kaysa mapagod o mag-effort. Ano man po yung dahilan ng tao, bakit tayo nahihirapan na mag-move forward o kung bakit minsan pili-pili natin huwag na lang magpatuloy, lagi po natin tignan si Jesus. Lagi natin tignan si Lord na ang gusto niya magpatuloy tayo, ang gusto niya huwag tayong sumuko, huwag tayong magpakulong sa mga hindi magandang nakaraan,
Huwag din natin hayaan na i-hold tayo ng comfort ng kasalukuyan at huwag din tayong magpapigil sa uncertainty ng hinaharap dito sa mundo. Meron naman po tayong kasiguraduhan Kung talagang kilala natin ang Panginoon, isang bagay ang sigurado tayong kasama natin siya sa lahat ng oras. Magkakaiba po tayo ng dahilan, no? Yung iba, talagang mahirap hakbangan. Depende sa sitwasyon, minsan depende rin sa panahon. Pero kahit na ganun, pare-pareho lang po ang ipinagagawa sa atin ng Panginoon. Magpatuloy, mag-move forward na may pagtitiwala sa Kanya at sa mga plano niya. Ano man pong excuses na meron tayo, timbangin po natin palagi. Timbangin natin mabuti kung sa harapan ng Panginoon, yung mga excuses na yon ay katanggap-tanggap nga ba talaga. Hindi naman po natin pwedeng husgahan ng tao, lalo na wala naman tayo sa lugar nila. Hindi natin pwedeng sabihin na nagdadahilan lang sila. Ang magagawa lang po natin, magpaalala, ipanalangin sila, tulungan kung kailangan, tulungan kung meron tayong magagawa. Filipos chapter 3, verse 13 to 15, Mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan, nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ni Kristo. Ang pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang buhay na nasa langit. Yung sumunod na verse po, maganda. Ganyan ang dapat maging kaisipan nating mga matatag na sa pananampalataya. Kung hindi ganito ang inyong pag-iisip, ipapaunawa yan sa inyo ng Diyos. Sabi din po, kung kulang tayo sa karunungan, humingi tayo sa Kanya. Hindi naman po nagkukulang si Lord. Sa pagpapaalala sa atin, sa pagmomotivate sa atin, dahil ayaw niyang maiwan tayo. Kaya gusto niyang tuloy-tuloy lang tayo sa pag-move forward. Huwag po natin bigyan ng requirements si Lord, Huwag natin siyang bigyan ng kondisyon sa pag-move forward natin na para bang susunod ako, Lord, pag ganito, pag ganyan, mag-move forward na ako, pag tapos na yung ganito, etc. etc. Huwag natin bigyan ng mga kondisyon ang Panginoon. Pag hindi po tayo agad sumunod, pwedeng gumamit si Lord ng iba. Kaya huwag po natin hayaan na i-delay tayo ng ating mga excuses. Next slide po. Don't let excuses delay you from moving forward. God is calling us to keep moving, to keep going. Pinababagal lang po ng mga excuses yung pag-move forward natin. Wala pong naidudulot na maganda yung mga pagdadahilan natin sa Panginoon. Last na lang po, basahin na po natin yung Lucas chapter 14, verse 15 hanggang 24. Ito po yung talinghaga ng malaking handaan. Narinig ito ng isa sa mga kasalo niya roon at sinabi sa kanya, Pinagpala ang makakasalo sa hapag sa kaharian ng Diyos. Sumagot si Jesus, isang lalaki ang naghanda ng isang malaking salo-salo at marami siyang inanyayahan. Nang dumating ang oras ng handaan, inutusan niya ang kanyang alipin at ipinasabi sa mga inanyayahan, Halina kayo, handa na ang lahat. Ngunit nagdahilan silang lahat. Ang sabi ng una, nakabili ako ng bukid at kailangan ko itong puntahan. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin. Sinabi naman ng isa, nakabili ako ng 5 magkapares na baka at kailangan masubukan ko sa bukid ang mga iyon. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin. Sinabi naman ng isa, ako'y bagong kasal, kaya't hindi ako makadadalo. Bumalik ang alipin at ipinalita sa kanyang Panginoon. Nagalit ang Panginoon at sinabi sa alipin, pumunta ka kaagad sa mga lansangan at sa makikipot na daan ng lungsod at isama mo rito ang mahihirap, mga lumpo, mga bulag at mga pilay. Pagkatapos sinabi ng alipin, Panginoon, nagawa ko na po ang iniutos niyo, ngunit marami pang bakanteng upuan. Kaya sinabi ng Panginoon sa alipin, pumunta ka sa mga lansangan at sa mga daan at pilitin mong pumarito ang sino mang makita mo upang mapuno ang aking bahay. Sinasabi ko sa iyo, isa man sa mga unang inanayahan ay hindi makakatikim ng aking handa. Yun po ang Panginoon sa kanyang mga salita. Ang mga excuses po, pwede natin gamitin para hindi sumunod. Pwede rin natin yung gamitin para gawin yung gusto natin mangyari. Kailangan po natin maging maingat at suriin natin palagi ang sarili natin
kung sinisik ba talaga natin yung kalooban ni Lord o nag-create lang tayo ng excuse para magawa yung gusto natin. Mga kapatid, we need to move forward. Para sa ating lahat po ito. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Aming Ama, aming dakilang Diyos, salamat po sa inyong mga paalala. Salamat sa inyong mga salita, Panginoon. Salamat, Lord, dahil lagi niyo po kami binibigyan ng pagkakataon. Ang mga salitang ito, Panginoon, na natanim sa aming puso, iniiwan ko na po ito sa inyo, Lord. Loobin niyo pong ito'y lumago at magbunga sa aming buhay. Maraming salamat po sa inyo po ang papuri at pagsamba. Nawa po'y maparangalan kayo sa lahat ng aming mga ginagawa. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Sige po, tayo po ay tumayo. At minsan pa, atin pong awitan ng ating Panginoon. Hallelujah. Tinatawag tayo ng Panginoon para sa isang bagong simula. Pagsunod sa Panginoon, pag-move forward, mga kapatid. Kaya, alisin na po natin lahat ng ating mga excuses. Oras po na ito. At ialay natin, surrender po ito natin sa Lord. Hallelujah. Pagsubok ay bumaraan, ikaw ang punong aking sandigan, ikaw ang masisilungan. Sa tagumpay ay nananalig, ikaw ang batis, patuloy ang agos, ikaw ang kapayapaan. Ang iyong pag-ibig ay parang ulan, nagkagawang dalisay ang lahat. Sa iyong pag-ibig ay bagong simula, nagbibigay buhay. Ang iyong pag-ibig ay parang ulan, nagkagawang dalisay ang lahat. Sa iyong pag-ibig ay bagong simula, nagbibigay buhay. Ang iyong pag-ibig ay parang ulan, nagkagawang dalisay ang lahat. Sa iyong pag-ibig ay bagong simula, nagbibigay buhay. Bagong simula, bagong simula. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Ikaw ang Diyos na pumapawi ng aming mga takot, ng aming pangamba, Panginoon. At Ama, sa oras na to, patuloy namin sinusurrender sa iyo, Panginoon, ang lahat naming pag-aalala, Panginoon, ang lahat namin, Lord God, na iniisip, Panginoon, sa oras na ito, Lord God, huwag makahadlang, Lord God, sa aming pagsamba sa iyo, Panginoon. Ama, alam mo po itong lahat, Panginoon, hindi lingid sa iyo. At tinutulungan mo kami, Lord God, na kami po ay makahambang, Panginoon, at hindi na kami madelay, Panginoon, sa pagkatawag mo sa bawat isa sa amin. Alam po namin, Panginoon, na lahat kami may pagkatawag sa inyo, Lord God. Lahat kami instrumento mo, Panginoon. Kaya nga po narito ang buhay namin, Lord God. Gamitin mo, Panginoon. Ayaw po namin masayang, Lord God, ang bawat sandali, Panginoon, ng aming paghalugad-gib, Panginoon, ng aming, Lord God, na pagiging matatakotin, Panginoon, sa araw ng bukas, Panginoon. Natatakot kami, Lord God, na madelay, Panginoon, ang nais mo talaga, Lord God, sa buhay namin. Kaya, Ama, sa oras na ito, Panginoon, i-mold mo po ang puso namin, Lord God. I-hold mo po, Panginoon, sa paanong nais mo, Panginoon, na kami ay sumunod, Lord God, sa pagkatawag mo. Purihin ka, Panginoon. Alam ko po, Lord God, na kayo po
po sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Yan, sige po, maaari na po tayo tumayo. At umana po tayo ng ating kaka-prayer partner po sa mga. Morning po. Ngayon po ay tara muna tayo sa atin po mga announcement. Una po, yun po yung
po yung workers application link. Sa mga nais pong apply na worker sa ating pong church, pwede na po natin yung sagutan para po hindi na po tayo mahirapan mag-fill out pa na sa papel po. Pakisagutan na lang po yun. Maiksi lang naman daw po yun. At sana po ma-accomplish daw po natin yun today na po. Again po, pakifill out na po yung ating pong workers application link sa mga group chat. Until today lang daw po sana. At next po, ang Couples Fellowship Night po natin ay gaganapin sa Saturday, sa February 14 po ito. At pakilista na lang po, pwede pong magpalista po tayo mamaya sa sharing team sa mga couples po na dadalo po o a-attend sa ating pong Hearts Day date. Yan po sa February 14. So yun lang po ang ating pong announcement. Salamat po. Praise God po, tayo pong lahat ay tumayo. Ayan po. Napakaganda po ng ating pong napakinggan niyo po na salita ng Panginoon. Nakahinga po ba kayo? Kinaya niyo po ba yung apoy? No? Tinamaan po ba tayo? Alam niyo po, okay na tinatamaan tayo because alam natin sa sarili natin kung ano yung dapat na ayusin natin sa ating mga sarili. Konting takeaways lang po. Sabi po, di ba, yung mga excuse natin, isa dun yung uncertainty. Ang gusto kasi ni Lord, alam niyo po, minsan si Lord, hindi naman talaga siya nagbibigay ng full, na detalyado na ganito yung mangyayari bukas, kakain ka, gigising ka, tapos ihaharapin mo yung pagsubok. Di ba, hindi naman ganun si Lord. Si Lord, ipapakita niya lang sa'yo ang kaya at gusto niyang gawin sa buhay natin. Ganun lang siya. At ang gusto ng Panginoon, ay lumakad lang tayo ng kasama siya. Gawin natin ang mga bagay na kasama siya. Diba? Sunod, age. Yan, edad. Sino dito yung bata pa? Sabi niyang bata pa siya. Dati mo yan ba? Diba sabi bata pa siya? Sino masabi niyang matanda na siya? Yan, social din. Naalala niyo po, nung si Timoteo, bata pa siya nung tinawag po siya ng Panginoon sa paglilingkod. Pero di ba po, hindi siya natakot humambang. Kasi kasama niya ang Panginoon. Si Noe, ilang taon naman siya nung tinawag siya ng Panginoon? Nasa 600. Nung natapos yung bumaas, 600 na siya. Pero yung years, nasa 500 siya, gano'n. So, gano'n nakatanda si Noe nung tinawag siya ng Panginoon. So, anong maidadahilan natin sa Panginoon? Matanda, bata? Busyness. Busy ka, may trabaho ako, may kailangan pa akong tapusin. Hindi ako makaka-attend kasi kailangan ko buha ng ganito, mga ganyang bagay. Sabi nga di ba kanina, ang gagawin ng kaaway, ibibisi na tayo. Hindi man tayo sa kasalanan mahulog, pero mahuhulog tayo sa busyness and lack of time sa Panginoon. So, na-realize ko po kanina, sabi ko sa sarili ko, you will always make a way to do the things you prioritize in your life. And we always make time for the things or people we love. So, tanongin natin, sino ang mahal natin? Sino ang laman ng puso natin? Kasi kung nasa ng puso natin, nandoon din yung mga bagay na pinaprioritize at ginagawa natin. And lastly, yung lack of education. Disciples, naalalahan natin mga disciples, di ba nilalait sila? Hindi naman kasi sila nakapagtapos eh. Sino ba sila? Pero hindi yan naging dahilan para masabi natin talagang hindi sila mga edukado. Ngayon nga binabasa natin mga libro nila eh. Mga edukado ba yun? Masasabi ba natin may high education sila? Sa paningin natin sa mundo, they are not highly educated. Pero alam niyo po, na-realize ko kanina, pina-realize sa akin ni Lord, they are highly educated because they were educated by a highly person, and that is Jesus. Kaya nga po, yung 3 rules ng excuses natin, yung fear, yung pride, yung comfort. Alam niyo po, pag may fear tayo, kailangan i-mindset po natin na gusto ko munang malagpasan ang fear na to. Gusto kong malagpasan yung takot na to. Kailangan harapin ko tong takot na to para mawala na itong takot na to sa puso ko. And dapat yun yung mindset po natin para hindi tayo dumating sa point na isang araw nanghihinayang tayo kasi hindi pa natin binigay yung best natin para sa Panginoon. Nauugod-ugod na tayo, nawala na tayong lakas. Pride. Mentras pinipilit po natin maging perfecto ang mga bagay, mas nag-fail ang lahat ng bagay. Yan po yung na-realize ko sa buhay ko. Because we can do everything
our own might. Life always humbles us. Lagi tayong hinahumble ni Lord. Pinapakita niya sa atin na hindi natin kaya ang mga bagay at ang tanging may kaya lang is siya lang. And lastly, comfort. Nahirati na tayo sa mga bagay, nakasanayan na natin ang mga bagay. Kaya huwag tayong magtaka. Bisa nagtataka tayo, Lord, bakit parang nasa routine yung buhay ko? Bakit parang walang nagbabago sa buhay ko? Bakit parang walang upgrade? Bakit walang improvement? Because we chose it. Pinili natin na hindi humakbang. Pinili natin manatili sa kinalalagyan natin. So, let's choose to move forward. Alam niyo po, malapit nang matapos ang series na ito. At sana unti-unti na po tayong nakakahakbang. One by one, each day, bawat paa po, bawat paa talaga. Step by step, araw-araw, hindi naman kailangan dalawang paa agad. Isa sa bawat araw, ihakbang po natin. Purihan po ang Panginoon. Sige po, tayo po ay manalangin sa ating Diyos. O purihin ka Yahweh, purihin ka dakilang Diyos. Salamat sa iyong mga salita na buhay sa aming mga puso. Salamat sa iyong kapangyarihan. Salamat sa iyong pagsama. Salamat sa karunungang ibinigay mo sa amin upang maunawaan at matanggap namin ang iyong mga salita. O wala na nga mas tatamis pa sa iyong pag-ibig sa amin. Wala nang tatamis pa sa iyong mga salita sa amin. Kahit na minsan, Panginoon, ito'y masakit para sa amin. Pero ang katunayan, yun ang pag-ibig mo sa amin. At nais mo, Panginoon, na makalakad kami, Panginoon, sa mga nais mong gawin sa aming buhay. Salamat, Panginoon, dahil hindi mo kami hinahayaang maligaw, hindi mo kami pinapabayaan sa mga pagkakataon na kami nanghihina. Binubuhat mo kami, Panginoon, at tinutulungan mo kami, Lord God, na makalakad pa rin, Panginoon. Salamat, Panginoon, na lagi mo kaming sinasamahan at ginagabayan, Panginoon. At dalangin ko sa buhay ng aking mga kapatid na ito, na patuloy, Panginoon, Lord God, makilala ka pa nila, makilala ka pa namin, Panginoon. Patuloy ka pang lumapit sa amin, patuloy kami mapalapit sa iyo, at patuloy naming maranasan ang dakilang pag-ibig mo. Sige, taas natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Iniiwan ko, Panginoon, ang iyong pagbabasbas sa aking mga kapatid na ito. Pagpalain nawa kayo at ingatan ni Yahweh na huwag habagan niya kayo at laging subaybayan, lingapin at bigyan ng kapayapaan ngayon at magpakilanman sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Yan, praise God. So yung nga po may application po. Ay, kanina po sa announcement, may application po mamaya na isa-send po ulit yung link sa mga workers. So yung mga workers na po, pwede kayong mag-add ng ministry nyo kung gusto nyo po. Ayan, sabi nga, hanggat merong kang hininga, may lakas ka, kaya mong sumayaw-sayaw, kaya mong may lumalabas sa iyong mga bibig, magpuri tayo sa Panginoon. Lahat ng gagawin natin ay pagpupuri po sa Panginoon. Amen po? Sige po, minsan pa, ating pong dalhin at pasalamatan ng presensya ng Panginoon sa ating kalagitnaan. Hallelujah. Banal na Espiritu, malaya kang kumilos sa buhay ko. Banal na Espiritu, malaya kang kumilos sa buhay ko. Banal na Espiritu, malaya kang kumilos sa buhay ko. Banal na Espiritu, malaya kang kumilos sa buhay ko. Bukasan ng
kumilos